Habang walang patid itong sinusubukan ni Emilio, panay naman ang ginagawang pagprotekta sa kanya ni Opal. Halos lahat ng sugat nito noong natamo ay kusa na lamang bumabalik sa normal, na para bang hindi man lang ito iniinda ng kanyang katawan. Ayon kay Malik, na ang ganoong kakayahan ni Opal ay ordinaryo lamang sa mga taong nagtatangan ng trabungko ng buhaya. Lahat ng pinsalang ginawa sa pamamagitan ng pag-ataking merong salamangka ng kasamaan na kaya nitong paghilumin upang maipagpatuloy ng taong nagtatangan sa kanya ang kinakaharap nitong labanan. Dagdag pa niya na ang trabungko ng buhaya ay kailanmay hindi nagkaroon ng bisa sa sino mang taong may bahid ng kasamaan ng kaluluwa. Kapag nagkataong mapangalagaan ito ng isang taong may alam sa lihim na karunungan ng kaliwa, kusa itong magtatraidor hanggang sa dumating ang puntong makaranas na ng kamalasan at kakaiba sa katawan ang demonyong nagtatangan sa kanyang kapangyarihan. Yun din ang magiging rason ng taong nangangalaga sa kanya upang siya ay itapon at iwan. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban ni Opal, panay naman ang ginagawang panunuklas ni Emilio sa bagong kakayahang nais niyang maisakatuparan. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang ng ermetanyo at ng kanyang ama nang bigla itong gumalaw ng kakaiba. Bagaman normal na aksyon lamang ang ipinapakita ni Emilio, kitang-kita nila ang pagkakawala ng malahalimaw na presensya nito sa kanyang katawan. Maya-maya pa, buong puwersa nitong hinawakan ang kanyang lagaraw habang patuloy na nag-uusal. Pagsilay na pagsilay niya sa isang aswang na papalapit sa kanyang kinaroroonan, buong lakas niya itong sinalubong at mabilisang iwinasiwas sa katawan nito ang kanyang sandatang hawak-hawak. Pagtama ng lagaraw sa katawan ng aswang, laking gulat na lamang ng kanilang ama nang masipat nila itong kumalas sa hawakan. Nag-umpisa na ding maputol ang dulong parte ng lagaraw sa kabila ng matibay nitong pagkakapanday. Bagaman nararamdaman na niya ang pagkawasak ng kanyang sandata, hindi pa rin yun naging dahilan para siya ay magawang mapigilan ng nilalang. Sa pagbagsak ng kanyang lagaraw sa lupa, dali-dali niya itong hinawakan sa talim at mabilisang ibinusal sa bibig ng aswang. Matapos ang pangyayaring yon, mabilis na namang bumulagta ang nilalang sa lupa habang patuloy na nangingisay at unti-unting nawawala ng buhay. Maya-maya pa, muli na naman niyang nasipat ang iilang pang aswang na nagmamadaling lumapit sa kanyang kinaroroonan. Subalit, bago pa man yun makalapit sa kanyang kinatatayuan, bigla naman itong hinarang ni Opal at mabilisang pinagsasasapak sa kanilang mga leeg. Nasipat niya din ang iilan sa mga itong hinataw ng lagaraw ng kanyang kapatid na mabilisang kumaripas ng takbo habang patuloy na umaatungal at umiiyak. Dahil sa pangyayaring yon, tuluyan nang napaatras ang mga aswang na siya namang hindi na nila pinagkaabalahang habulin pa. Kampante naman noon sila Malik na hindi na ito magpapakita sa kanilang baryo gawa ng nalaman na nito ang kalibre ng kanilang mga lakas at abilidad. "Kuya, ayos ka lang ba?" tanong ni Opal paglapit niya kay Emilio. Nasipat niya kasi itong may malalim na sugat sa kanyang kamay dahil sa talim ng lagaraw na kanyang hinawakan. Habang nakaupo sila sa gitna ng lugar ng digmaan, agad namang lumapit sa kanila ang kanilang ama at ang ermetanyong nagsanay sa kanila. Dali-dali nitong binendahan ang kanyang sugat at mabilisan din naman siyang pinasan pabalik sa kanilang tahanan. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, doon nila pinag-usapan ang gamit na abilidad ni Emilio. Ayon sa ermetanyo, na ang kanyang kakayahang ipinamalas kanina ay isang lakas na nanggagaling sa pinakailalim ng puso ng tao.
Yon ang isa sa mga pagmamalabis na karaniwang ginagamit ng mga antingero kapag nahaharap na sila sa isang mapanganib na sitwasyon. Karamihan sa mga antingerong nakakagamit ng ganoong kakayahan, nagagawang malampasan ang mga pagsubok na inaakala nilang imposible para sa kanilang mga kakayahan. Dagdag pa ng ermitanyo na sa pamamagitan ng lakas na nakukuha ng isang antingero sa kaibuturan ng kanyang puso, nadadagdagan nito ng triple ang kanyang lakas at abilidad na mutyang tangan-tangan. Matapos nitong mailahad ang mga bagay-bagay, bigla itong tumingin sa kanila habang dahan-dahang inilalapat ang kanyang mga palad sa bawat isa. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila Emilio nang masipat nila ang isang bolang apoy na dahan-dahang lumilitaw sa dalawang palad ng ermitanyo. Sa pamamagitan ng lakas na inyong makukuha sa inyong mga puso, magagawa niyong palitawin ang pisikal na anyo ng inyong mga mutya. Ang nakikita niyo ngayon, ang mutya ng San Telmong matagal ko nang pinangangalagaan at tinatago. Wika ng ermitanyo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang pinalaho ang mutya ng San Telmo sa pamamagitan ng pagsarado ng kanyang dalawang palad. Nang masipat ito ng kanilang ama, tumawa lang naman ito na parabang ordinaryo na para sa kanya ang ganoong pangitain. Napakaswerte naman naming tatlo, tandang uban. Isipin mo, kasyual mong ipinakita sa amin ang iyong pinakatago-tagong mutya ng San Telmo. Wika ni Malik. Huwag mo nga akong binibiro dyan, iho. Alam ko rin kung ano ang mga tangan mo. Hindi ba't ikaw ang nagtatangan ng 3 pikong bakal? Pabirong sagot naman ng ermitanyo. Nang marinig ito ng ama nila Emilio, tanging pagngiti na lamang ang nagawa nito na parabang iniiwasan niyang sagutin ang sinabi ng ermitanyo. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang kanilang tahanan kung saan nadatna nila ang kanilang ina na nagkakape habang patuloy na nagmamasid sa kanilang bakuran. Pagsilay nito sa kanila na pumapasok ng bahay, agad naman sila nitong sinalubong habang nananatiling walang imik. Nang masipat nitong merong sugat si Emilio, bigla naman itong nagbunganga sa kanilang ama na siya namang hindi nila pinansin ng husto. Labis naman yung nauunawaan ni Malik sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na walang ina ang nagnanais makita ang kanyang anak na merong sugat sa kanilang mga katawan. Habang ginagamot ng ermitanyo ang sugat ni Emilio, panay naman ang pagpapaliwanag ng kanilang ama ukol sa mga nangyari. Nang dumating na sa puntong naliwanagan na ito, agad naman yung lumapit kay Emilio habang walang patid ang kanyang ginagawang pagtatanong. Ayos lang ho yun, ay. Huwag na ho kayong mag-alala. Malakas kay hatong panganay ninyo. Wika ni Emilio nang masipat niyang labis-labis ang pag-aalala ng kanyang ina. Matapos nilang mag-usap, agad naman siyang dinala ng kanyang ama sa kanilang silid. Doon na kasi bebendahan ang kanyang mga sugat nang sa gayoy hindi na ito magalaw ng kahit na anong bagay. Maya-maya pa, pinatulog na si Emilio ng kanyang ama upang mabawi niya ang kanyang lakas na nawala sa kanya. Si Upal naman noon, ninais na kausapin ng ermitanyo at ang kanilang ama ukol sa trabungko ng buwaya na kanyang tangan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pag-uusap, halos hindi naman makatulog si Emilio dahil sa ingay nilang ginagawa sa kanilang sala. Bagaman nakapikit ang dalawa nitong mata, napakalikot naman ang ulirat nito na parabang nakikiramdam din sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman siyang napamulat nang marinig niya ang kanyang ama na ipinapaliwanag sa kanyang kapatid ang tungkol sa trabungko ng buwaya. Alam mo, Opal, ang trabungkong hawak mo ngayon,
Minana ko pa yan sa lolo mo. Mas makapangyarihan niya ng dihamak sa mutya ng saging pagdating sa kahit na anong uri ng pakikidigma. Ingatan mo yan, sapagkat bibihira lamang ang mga taong nakakatangan yan. Siya nga pala, bukas ibibigay ko na sa iyong kapatid ang lagaraw ng aking ama. Dahil sa sinabi nito, halos hindi naman tuluyang makapaniwala si Emilio. Hindi niya kasi inaasahan noong siya ang magmamana ng lagaraw na dating pagmamay-ari ng yumao nilang lolo. Ilang minuto pa ang lumipas, doon niya narinig si Upal na nagsabi ng, "Sige ho, tay. Kung yan ang nais ninyo, sino ba naman ako para tumutol? Karapat-dapat lang naman mapuntayan kay kuya dahil siya mas magaling sa aming dalawa." Matapos itong marinig ni Emilio, napangiti lang naman siya sa sinabi ng kanyang kapatid. Maya-maya pa, tuluyan na nga niyang hindi napansin na nakatulog na pala siya. Kinaumagahan paggising niya, bumungad sa kanyang mga mata ang kanyang ama at kapatid ng kanilang lolo na nakahiga di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Naroon din sa kanyang tabi ang kanyang kapatid na animoy pagod na pagod dahil tulog mantika ito sa kabila ng pagtama sa kanyang mga balat ng sikat ng araw. Habang tumatayo noon si Emilio, ramdam na ramdam niya ang pagkirot ng kanyang sugat na naroon sa kanyang palad. Hindi naman ito gaanong masakit kung kaya't nagagawa na niya ang mga simpleng bagay na karaniwan niyang ginagawa kapag umaga. Kinahapunan, habang nagpapahinga sila Emilio sa ilalim ng punong naroon sa kanilang bakuran, lumapit sa kanila ang ermitanyo. Meron itong daladalang garapon na puno ng langis na ginagamit sa panggagamot. Paglapit sa kanila nito, agad naman itong kinuha ang kanyang dalawang palad habang nagsasabi ng, "Kumusta ka, iho? Masakit pa ba ang sugat mo?" Hindi na ho gaano, Lolo Uban. Siya nga po pala. Nasaan po si Itay? Sagot naman niya rito. Naroon sa bukid. Naggagapas ng mga talahib. Huwag ka mag-alala. Maya-maya lang uuwi na yon. Sagot naman ng ermitanyo. Matapos nitong makapagsalita, agad namang napasigaw si Emilio nang maramdaman niya ang paglapat ng langis sa kanyang mga sugat. Bagaman malamig ang kanyang nararamdaman sa langis na yon, may kung anong bagay doon na parabang kinakagat ang kanyang mga kalamnan sa loob ng kanyang sugat. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nawala ang kakaibang nararamdaman ni Emilio at kasabay nito ang pagsilay niya sa kanyang sugat na dahan-dahang nawawala. Mabuti naman at tumulong na din ang gabay ng iyong mutsyang tangan. Magaling na ang mga sugat mo, iho. Wika ni Tandang Uban. Nang marinig naman ito ni Emilio, halos hindi siya lubusang naniniwala sa mga nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang niya nang naisara na niya ang kanyang mga kamay nang walang kahirap-hirap. Wala na din siyang nararamdamang pagkirot na parabang hindi siya nagkaroon ng sugat sa palad. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman silang nagpaalam sa matanda na sasalubungin ang kanilang ama sa bukid. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang kanilang naging pag-uusap ukol sa mga kaganapan noong mga nagdaang gabi. Napakasaya nila noong binalikan ng mga pangyayari hanggang sa dumating ang puntong bigla silang natigilan nang makasilay sila ng dalawang taong nag-aabang sa kanilang dinaraanan. Pagsilay nila sa mga ito, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang pagmumuka ng dalawang aswang na kanilang nakalaban. "Bakit nandito pa kayo? Binigyan na namin kayo ng tsansa para makaligtas. Pero para bang hindi kayo nadadala. Ngayon, ano ang inyong gustong palabasin sa inyong pagpapakita?" Galit na tanong dito ni Emilio.
Nang marinig naman ito ng dalawa, bigla naman itong nagtinginan sa bawat isa na parabang nag-uusap. Maya-maya pa, agad naman itong tumingin kay Emilio at kay Upal habang sumasagot ng, "Akala nyo ba ganun lang kadali ang makalimot? Hanggat may kakayahan kaming ibalik ang aming nasirang dignidad, gagawin namin to ng walang pagdadalawang isip. Hindi ba kayo naaalarma sa inyong mga sitwasyon ngayon? Baka nakakalimutan nyo, wala kayong dalang kahit na ano." Dahil sa sinabi nito, bigla namang napangisi noon sila Emilio na parabang isang biro lamang para sa kanila ang sinabi ng dalawang aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naalerto sila sa kanilang kinatatayuan nang masipat nila ang dalawang nilalang na dahan-dahang tumutuwad sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, agad namang bumungad sa kanilang mga mata ang dalawang demonyong nasa kaanyuan ng mga galang baboy ramo. Halos kasing taas ito ng mga matatandang kalabaw na siya namang labis na ikinagulat nila Emilio. Kuya, natatandaan mo ba yung pagbuno ni Itay sa kalabaw natin? Pwede natin yung masubukan ngayon. Wika ni Upal habang patuloy na pinagmamasdan nilang magkapatid ang dalawang dambuhalang baboy ramo. Nang marinig naman ni Emilio ang sinabi nito, bigla naman itong napangiti habang sumasagot ng, "Sige, kung sino sa atin ang unang makakapagpatumba sa ating katunggali, magpapahinga lang siya bukas. At kung sino naman ang matalo, siya ang gagawa ng lahat ng trabaho natin kinabukasan. Ayos lang ba yun, kapatid?" Matapos nitong makapagsalita, agad namang tumango si Upal bilang pagpapakita ng kanyang pagsang-ayon. Maya-maya pa, agad naman silang napaatras sa kanilang kinatatayuan nang masipat nila ang dalawang baboy ramo na walang habas na sumusugod sa kanilang kinaroroonan. Paglapit ng mga ito sa kanila, buong lakas naman nila itong hinawakan sa pangil at walang pag-aatubiling ibinalibag sa lupa. Nang masipat ni Emilio ang kanyang kapatid na dinadaganan na ang nilalang, buong lakas naman niyang iniangat ang baboy ramong sumunggab sa kanya at walang pagdadalawang isip itong inundaya ng suntok sa dibdib ng nilalang. Paulit-ulit itong ginawa ni Emilio hanggang sa dumating ang puntong panghinaan na ang aswang na kanyang hawak-hawak. Nang mapagtanto niyang hindi na yon makakalaban, buong lakas naman niya itong ibinalibag sa lupa at kasabay nito ang dali-dali niyang pagsipat sa kasalukuyang ginagawa ng kanyang kapatid. "Paano ba yan, Upal? Ako ang panalo." Wika ni Emilio habang patuloy niyang pinagmamasdan si Upal na paulit-ulit ang ginagawang pagsapak sa aswang. Nang marinig naman ito ng kanyang kapatid, ngumisilang naman ito at muling nagpakawala ng panghuling suntok sa pagmumuka ng baboy ramo. Maya-maya pa, doon na nila napagtantong hindi na makakalaban ang mga nilalang, kung kaya't dali-dali naman nila itong hinila papalayo sa daan. Hindi na nila yon kinitila ng buhay sa kadahilanang masyado pa silang natatakot na gumawa ng kung anong karahasan. Ilang minuto pa ang lumipas, ipinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakad patungo sa bukid na pinagtatrabahuhan ng kanilang ama. Pagdating nila doon, nadatna nila itong abalang-abala sa paggapas na siya rin namang mabilisan nilang tinulungan. "Tay, akala ko ba uwi kayo ng maaga? Bakit inabutan na kayo ng hapon dito?" Tanong ni Emilio. "Pasensya na, anak. Kinakailangan ko kasing malinisan ang lugar na ito bago mag-umpisa ang ating paglalako." Sagot naman ng kanilang ama. Nang marinig ito ng dalawa, agad naman yung napatahimik sa kadahilanang labis-labis ang kanilang pagkatuwa sa mga bagay na inilahad ng kanilang ama. Kung hindi kasi sila nagkakamali noon, ang paglalako nitong sinasabi
ay ang mga panahon ng kanilang paglalakbay patungo sa iba't ibang baryo upang maipamili ang kanilang mga ani. Isang beses sa 5 buwan nila itong ginagawa upang masigurong merong mga parokyano ang naghahanap ng kanilang mga paninda. Sa pagsapit ng takip silim, agad namang umuwi ang 3, bitbit ang mga gamit na daladala ng kanilang ama. Habang binabagtas nila noon ang daan, bigla namang natigilan si Emilio sa kanyang paglalakad nang abutan siya ng kanyang ama ng isang lagaraw na nakasilid sa sisidlan. Paghawak niya sa lagaraw na yon, halos hindi naman niya maiwasang kabahan sa kadahilanang masyado itong magaan para sa mga ordinaryong lagaraw na kanyang nahawakan. Ingatan mo yan, anak, ng higit pa sa buhay mo, sapagkat dyan nakasalalay ang dugo ng mga susunod na henerasyon ng ating lahi. Labis akong naniniwala sa iyong kakayahan, kaya sana'y huwag mo kong bibiguin. Wika ng kanyang ama. Oho, tay, makakaasa ho kayo. Seryosong sagot naman ni Emilio. Matapos nilang mag-usap, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad ng hindi umiimik. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang binasag ni Upal ang katahimikan sa paligid nang mag-umpisa itong magkwento tungkol sa 2 baboy ramo na kanilang ginulpi bago sila makarating ng bukid. Pagkarinig naman ng kanilang ama sa naging salaysay nito, halos hindi naman ito mapigilang tumawa dahil sa kalokohan nilang ginawa. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, doon na inumpisahang bunutin ni Emilio ang lagaraw upang makita ang kabuoang kagandahan nito. Pagsilay niya sa nakakabighaning talim ng sandata, halos wala naman siyang magamit na salita upang matukoy kung gaano ito kaganda. Ayon kay Emilio, na sa tanang buhay niya, ang lagaraw na yon ang pinaka-perpektong bagay na kanyang nakita. Maya-maya pa, agad naman niyang inumpisahang gamitin ito upang magawa niya itong makabisa sa lalong madaling panahon. Ang kanyang kapatid naman noon, wiling-wili sa pagmamasid sa kanya habang umiinom ng kape. Makalipas pa ang ilang araw, walang inatupag si Emilio kung hindi ang hasain at gamitin ang lagaraw na minana niya pa sa kanyang lolo. Ayon nga kay Upal, na kung titingnan mo ang ginagawa nito tuwing umaga, masasabi mong naghahanda yon para sa papalapit na digmaan sa kanilang lugar. Hindi naman ito gaanong pinapansin ng kanyang mga magulang sa kadahilan ng ganun din ang ginagawa ng kanyang ama noong mga panahong ito ay bata pa. Isang gabi, habang nagpapahinga sila, bigla namang lumapit sa kanila ang kanilang ama at ang tiyuhin nito. Meron yung mga daladalang sako na pinaglagyan ng mga pato at iba pang mga hayop na maaari nilang maibenta sa ibayong baryo. Paglapit ng 2 magkapatid, agad naman nila itong inabisuhan ukol sa nalalapit nilang paglalako sa mga baryo. Anak, bukas na pala ang ating paglalakbay. Maghanda na kayo ni Upal sa inyong mga ibibenta, para naman kahit papaano'y masubukan yung kumita ng sarili niyong pera. Wika ng ama nila paglapit nito. Dahil sa kanilang mga narinig noon, agad naman nilang inayos ang kanilang mga paninda na binubuo ng mga patatas at kamoteng kanilang nakuha. May mga saluyot din sila noong isinilid sa mga sisidlan na siya namang ibebenta nila sa napakamurang halaga. Matapos nilang maisaayos ang kanilang mga kailangan, dali-dali naman nilang iniligpit ang kanilang mga gagamiting gamit sa kanilang paglalakbay. Hindi din kasi biro ang kanilang gagawing paglilibot sa kadahilanang inaabot ito ng 2 linggo hanggang 1 buwan, depende sa kanilang kinikita. Pagdating nila noon sa kanilang silid, nadatnan nila ang kanilang ina na inaayos ang kanilang mga gamit.
Sinabihan sila nito na siya na ang bahalang mag-ayos ng mga damit nila Emilio nang sa gayoy hindi yun kumalat at mawala habang nasa kasagsagan sila ng kanilang paglalakbay. Ilang oras pa ang lumipas, patuloy pa rin sila noong naging abala sa kanilang mga ginagawa. Ang kanilang ama noon ay lumabas na ng kanilang bahay para lamang maasikaso ang mga palay na kanilang ibibenta. Hindi naman naging mahirap yung gawin para sa kanilang ama, gawa ng hindi ito pinapabayaan ng mga tangan niyang mutya. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Emilio sa paligid, nasipat nila ang ermitanyo na pinapainom ng kung anong likido ang kalabaw nilang pagmamay-ari. Hinayaan lang naman nila itong dalawa sa kadahilan ng sigurado silang alam nito ang kanyang ginagawa. Sa pagsapit ng umaga, naihanda na nga nila ang lahat para sa nalalapit nilang paglalakbay. Bago sumapit noon ang 7:00 ng umaga, nagawa na nilang maisara ng maayos ang kanilang bahay at maisakay ang lahat ng paninda sa kanilang kalabaw. Bagaman nag-iisa lamang ang kalabaw na yon, nakakapagtakang nagawa nitong mahila ang lahat ng sako ng palay na naroon sa kanyang likuran. Hindi na din muna noon sumakay sila Emilio, nang sa gayoy hindi sila pagtakhan ng kanilang mga kababaryo. Okay, yung 5 tsaka 6, sunod kagad natin yon. Pasensya na kayo at umabsent ako ng isang araw. Excited na ako para sa mga magiging bakbakan nito. Alam ko marami to kasi magsisimula na silang maglakbay, di ba? Tapos iba't ibang baryo pa. Kaya pahintayin na lang ako. Salamat.